Idol, meron akong gustong i-share sa inyo. Nais kong maging aware po kayo. Heads up at advice. Dahil baka maari po kayong mabiktima. Kaya I want you to watch this video dahil maganda po itong ituturo ko sa inyo. Ito po ay patungkol sa pagbo-voluntary surrender ng inyong sasakyan. O di kaya due for repossession na po ang inyong sasakyan. Okay? Dahil para sa akin, feeling ko medyo risky, nakakabahala, nakakatakot dahil alam nyo naman sa panahon po ngayon marami na pong manloloko, mandurugas, mambubudol, scammer. 'Di ba? Yung mga taong nanggugulang. Okay? So I want you to watch this video hanggang matapos dahil kung sakaling ang inyong sasakyan ay hindi na ninyo kayang bayaran at nais na ninyong isurrender, ituturo ko sa inyo kung ano yung tamang pagsusurrender. Okay? Dahil nitong mga nakaraang araw, itong dad ko ay naka-receive po ng message sa Facebook Messenger. May message po siya na kung meron daw po siyang kinuhang motor. Kinuhang motor way back 2017. Medyo hindi na po yan naalala ng tatay ko dahil medyo matanda na, senior citizen na mga ka-idol. But ang totoo, meron po. Under po yan sa pangalan niya. Na which ako po ang nagmamonthly. But eventually, siguro inabot po kami ng pandemic that time. Sinurrender na lang po namin dahil medyo dagdag po yan sa aming liabilities. So sinurrender po namin yan sa isang financing company. Kilala rin po itong financing company ng mga motor. Under po ito ng Yamaha. Okay? So kinontak po siya ng new owner. Nagpakilalang new owner. Tapos tinawagan po ang dad ko. At humihingi po siya ng valid ID o sabihin natin driver's license ID para maparehistro niya po ang motor. So medyo nagtataka ang dad ko dahil sabi niya, bakit ako ang kinokontak mo? Samantalang ang motor na kinuha namin ay sinurrender na po sa mismong kasa. Kung sino po yung nagrepo ng aming unit, So sinurrender na po namin yon. So ano ang involvement namin dito? Sabi daw po ng itong buyer hindi daw po niya mairehistro dahil sa kadahilanan na may kulang daw po na dokumento. Dahil itong taong kumontak sa kanya ay third owner na. So imagine niyo mga ka-idol, itong motor na ito ay nabili way back 2017. So from 2017, ibig sabihin hindi pa niya na-rehistro up to present. So ginagamit pa niya ang motor up to present. So medyo nagtaka yung dad ko, natakot ang dad ko. So sabi niya, wait lang muna before kita balikan, kausapin ko muna yung anak ko. So kinausap ako ng dad ko na tungkol doon. So sabi ko sa dad ko, ako na lang kakausap. So sabi ko, bago ko ibigay yung picture ng ID ng dad ko, bigyan mo muna ako ng IDs mo. Like driver's license, yung deed of sale, kung sino yung nakabili dati, sino yung kausap mo dati, tapos sino yung nakabili, yung ID mo, ID din po nung nakabili. So upon presenting that, yung mga documents na yon, may nakita po akong problema. Ang nakita ko po is, una yung deed of sale is ginawa po nila handwritten, and then yung pangalan ng dad ko tapos iba po yung signature. So ibig sabihin yung signature po ay pinorge. Okay? Next is yung ID nung nagbenta sa kanya. Yung ID na binigay is Pag-ibig Fund na ID na wherein hindi po tinatanggap ng LTO. So nakita ko yung ID at
napansin ko wala namang ID ang dad ko na Pag-ibig. At iba rin po yung mukha nung nakalagay doon sa Pag-ibig. At yung signature hindi po tugma-tugma doon sa totoong ID ng daddy ko. O hindi po magkapareho. So ibig sabihin lahat forged, idol. So sabi ko dito sa nakabili, sabi ko, bro, hindi ko i-honor yan. Hindi ko kayo bibigyan ng information about my dad because unang-una yung inyong transaction ay fraud. So meaning lahat 'yan ay falsificated tapos pinorge pa yung pirma. So nagtaka ako, sabi ko paano na-execute nila ito, tapos tinanong ko rin kung kakilala mo ba yung binilhan mo. Sabi niya hindi daw niya kilala. So doon ako nagulat, idol. Parang nag-isip ako baka yung motor ko baka ibinenta po ng third party, 'di ba? Dahil maaring mangyari 'yon dahil sa kasalukuyan nangyayari din naman talaga 'yon, ano? So imagine niyo from 2017 up to present, no? Up to now wala pa ring rehistro, idol. So doon ako nagulat. Medyo natakot ako. Buti na lang hindi po ako nakapagpadala ng information about my dad. So just to make it short, mga ka-idol, okay, just in case na magbo-voluntary surrender na po kayo ng inyong mga sasakyan, regardless kung motor yan o four wheels yan. Okay, alam ko na marami po ang tumatawag sa inyo na repossessor. Nagpapakilala na kami po ay connected sa ganitong bangko. Kami po yung assigned person na kukuha po ng inyong sasakyan. Okay? Some are legit, some are not. Okay? Hindi ko nilalahat, idol, ha. May mga legit, merong hindi. Depende po yan sa mga kausap po ninyo at depende po yan sa inyong pagbe-verify. So, ang ituturo ko sa inyo, idol, just in case talagang hindi na ninyo kayang bayaran ang monthly ng inyong sasakyan, due for repossession na po kayo, kailangan nyo i-voluntary surrender ang inyong sasakyan. Ang gagawin po ninyo is ganito. Tawagan po ninyo ang head office ng bangko. Especially kung kayo po ay taga Metro Manila. Tawagan po ninyo or makipag-coordinate po kayo mismo sa branch. Pumunta po kayo sa branch, sabihin po ninyo na meron po kayong auto loan account, ganito. Kailangan ko po isurrender na itong sasakyan. Gusto ko dito ko isusurrender sa mismong branch ninyo. Na meron akong witness, which is the branch manager o kung sino man yung pwedeng i-assign. Okay? At kamo doon na ipadala yung mga dokumento na pipirmahan po ninyo na katunayan na binoluntary surrender mo ang inyong sasakyan. At meron ding papel na papapirmahan sa inyo na authority na pwede nang ibenta ang inyong sasakyan. Okay? So, kailangan isurrender po ninyo yan sa tamang bangko, kung saan bangko yan naka-mortgage. I-coordinate po ninyo yan doon sa manager. Tatawag po ang manager sa head office na katunayan isusurrender na po yan. Sa head office tatawag po doon sa assigned third party, kung sino man yon. Mag-set po kayo ng appointment kung anong araw, anong oras. Doon na kayo magpirmahan. Tapos ang witness po ninyo ay yung branch manager o kung sino yung pwedeng i-assign. Tapos humingi po kayo ng ID nung taong repossessor. ID niya, picturean po ninyo. Okay, o kaya ipa-xerox po ninyo, papirmahin po ninyo doon. Tapos alamin po ninyo kung saan siya connected. Tapos selfiehan nyo po, magpa-selfie po kayo, idol, doon sa likod ng sasakyan at kita rin yung bangko. Yung likod po ninyo is bangko. Nang sa ganon talagang legit po ang inyong pag-surrender. Dahil ang nakakatakot ay kung sakaling isusurrender po ninyo sa tao-tao lang yan, baka hindi po yan makarating sa yarda ng bangko o kung kanino nila inassign yan. O di kaya baka pangahuyan po ang inyong sasakyan, magulat po kayo, meron na po kayong demand letter galing sa bangko na yun, kailangan mong bayaran to dahil ang inyong sasakyan kulang-kulang na ng pyesa. Sa akin lang ng mga idol ay pag-iingat. Dahil alam mo na sa panahon po ngayon,
ang dami pong manluloko. Ano? Kaya wag po kayo basta-bastang bibigay sa mga taong kausap po ninyo. Yung mga taong nananakot sa inyo na ipapabarangay daw kayo, ipapa-HPG daw kayo, haharangin daw kayo sa daan, kung ano-ano. Any threats na ganyan, idol, wag po kayo basta-basta maniniwala. Wag po kayong padadala sa mga ganyan. Okay? Kung talagang di na kaya, pumunta po kayo sa mga bangko, saan po yan naka-mortgage, kausapin po ninyo ang branch manager na, ma'am, sir, mayroon po akong auto loan account sa inyo, nais ko pong i-voluntary surrender na ito dahil hindi ko na kaya monthlyhan. Pwede po ba akong magpa-assist sa inyo na kung sino po yung point person na pwedeng mag-ano netong kukuha ng aking unit. Dito ko na rin po pipirmahan sa harapan po ninyo, kayo po yung magiging witness. At dito ko na rin po pipicturean. Make sure na meron po kayong copy ng mga sinign po ninyo na documents na katunayan na sinurrender po ninyo yan. At makipag-selfie po kayo, picturean po ninyo yung taong kumuha ng inyong unit. Okay? See to it na kompleto at good in condition ng inyong sasakyan. Kompleto dokumento, kompleto susi, at in good condition. Okay? At wag po kayong matakot na hindi na kayo makakakuha ng sasakyan. Makakakuha at makakakuha pa rin kayo. Pero depende. Kaya ang suggestion ko sa inyo is magpa-consult muna kayo sa akin para malaman po ninyo kung may chance pa kayo makakuha ng sasakyan. Okay? Sana makatulong po itong video na ito, mga ka-idol. Thank you.